Samantala, daang-daang deboto ang itinakbo sa ilang ospital habang isinasagawa ang traslasyon ng Nazareno. Yan ang ulat ni Luisa Erispe live. Luisa? Audrey, habang tuloy-tuloy ang Traslasyon 2025 o ang prosesyon para sa pagunita ng pista ng Poong Jesus Nazareno, sunod-sunod din ang dating ng ilang mga deboto sa field hospitals dito sa Maynila. Katunayan na ay marami-rami ang mga kaso ngayon ng mga nabubog, nabalian ng buto o kaya ay nasugatan. Mga bagong deboto ng Poong Jesus Nazareno ang mga kabataan na sina Thea at Christopher. Napagdesisyonan nila na sumama sa traslasyon ngayong araw para sana dumungaw sa poon at tumulong sa pamamahagi ng pagkain sa mga kapwa deboto. Pero laking gulat nila na ang kasamahan nila bigla na lang nagpumilit sumampa sa poon at nakita na lang nila ito na nakabulagta na at walang malay. Kaya dali-dali nila itong itinakbo sa medic at sa field hospital. Nakatayo po yung pagbagsak niya, nasa harapan ko po siya. Tapos nung pinipilit ko po siyang kunin para ilabas ko siya sa agos, natuloy lang po sa agos. Hindi ko po siya makuha kahit nakahawak na ako sa damit niya. Kasi di rin po siya sumasabay sa agos eh. Nakahiga po. Tapos wala po siyang malay. Tapos wala pong kumukuha sa kanya. Tapos ako kinuha ko siya para buhatin, para dalhin sa medic. Foto namang ito, hindi na napansin na may nabasag na palang salamin sa harap niya. Kaya habang sumasabay sa agos ng prosesyon, nabubog ang kanyang paa. Nasa may gilid lang po ako nun eh. Tapos nagsaan na po yung mga tao. Tapos parang nadurog po yung bubog dahil po sa mga tao. Tapos ako po natamaan ng bubog. Kasabay naman ng mga nabubog, meron ding mga itinakbo na nabalian pa ang braso at nagkasugat-sugat dahil sa natakpan o natapakan sa prosesyon habang nakasabit sa lubid. Ang mga debotong ito, ilan lang sa daan-daang mga pasyenteng itinakbo sa field hospital ng Philippine Red Cross at Philippine General Hospital sa Cartilla sa Maynila ngayong araw. Sabi ng Philippine Red Cross, pasado alas 12 ng tanghali nang sunod-sunod ang dating ng mga pasyente at kung ikukumpara noong nakaraang taon, mas marami ang kaso ngayon ng mga nabalian ng buto, nabubog at nasugatan kumpara noong mga nagdaang traslasyon. Nakikita nilang dahilan, mas marami kasi ang deboto ngayong taon dahil sa maganda ang lagay ng panahon. Karaniwan sa mga cases natin ay mga sugat, laceration, abrasion, puncture, yan yung mga nabububog dahil nga wala silang saplot sa paa. Para sa taon na ito, nadagdagan siya ng mga fracture, broken bone, dislocated shoulder, dislocated ankle. Yan. Nakikita namin na sa kadahilan ng mas madami yung tao. And compared also last year, medyo ulan yung panahon. Unlike ngayon, buong araw, maaraw at maganda yung panahon natin kaya mas madami ang mga deboto na dumalo. Kahit naman marami-rami ang major cases, handa naman anya ang field hospital dito. Katunayan, marami ang agad na naitakbo sa ospital. At para naman sa mga minor cases na mga kaso ng hiningal, tumaas ang dugo at iba pa, agad din itong natulungan ng Red Cross at ng Manila Field Hospital. Bukod naman sa mga nasugatan, nabalian at ilan sa mga minor cases, meron ding isang batang napaulat na nawala. Ito ay isang 15 years old na batang may Down syndrome. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng Philippine Red Cross matapos lumapit sa kanila ang ina ng bata. Sa pagtutulungan ng kanilang mga tauhan, agad din itong nahanap. Audrey, sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy pa rin yung traslasyon at inaasahan ngang sunod-sunod pa rin yung dating ng ilang mga deboto na dumarating o pumupunta sa field hospital. At sana nga anya ay minor cases na lang o mga kaso na lang ng mga hiningal o di kaya ay nawalan o tumaas ang dugo dahil ito nga yung karaniwang dumarating naman dito sa mga field hospital. Sa huling tala naman ng Philippine Red Cross at pati rin ng field hospital ng Philippine General Hospital ay nasa higit kumulang 600 na yung mga pasyente na kanilang natulungan. Mas marami naman dito yung mga minor cases kumpara sa major cases. Audrey. Maraming salamat, Luisa Erispe.